Praise the Lord. Again, a blessed morning to each and everyone. Are we excited to hear God's message this morning? Shout, Amen. Praise the Lord. And so am I. I'm so excited to deliver the message that the Lord has imparted to me. There is one story which has not lost its miracle for more than 1,970 years. This story has been told and retold, and it has always been received with love and reverence, accompanied by an inner glow and a feeling of close affinity with God. This is the story of the birth of our Lord Jesus Christ. This morning, allow me to preach this message in straight English. Joke lang, hindi ko po kaya. Praise the Lord. Baka mag-grammar check ako, tsaka sabihin nyo, ay, Englishero, halata. Baka ipop niyo yung balloon ko. Praise God. Ayan, ba't ko ba ni-recite yon? Ano ba yung binabanggit ko kanina? So, ang title nun, dun sa book na nabasa ko is, The Greatest Story Ever Told. Kinabisa ko yon when I was in first year college, 2005. Yun ay patungkol sa kapanganakan ng Panginoong Jesus. Sabi kasi nung teacher namin sa English, kailangan naming magkabisa ng isang kwento na English and then i-recite daw namin sa harapan ng klase. Hindi pa ako Christian that time. Wala pa nagsishare sa akin ng Word of God. Who would have guessed na ang mapipili kong i-recite sa unahan ng klase namin is patungkol sa kapanganakan ng Panginoong Jesus way back 2005. Na-realize ko kagabi, sabi ko, hindi pa pala ako Christian, college days pa lang pala, nag-share na ako patungkol kay Jesus Christ. So talagang napakabuti ng ating Panginoon. At may kinalaman dun sa ni-recite ko, yung pag-aaralan natin, yung message natin for this morning. Sino po sa inyo yung familiar sa Welcome Home, Church of God? Ayan, familiar sa signage na yan. So hindi sa atin foreign, hindi tayo bago sa signage na yan. No vacancy or no vacancies. Madalas nating nakikita yung signage na yan, yung sign na yan sa mga inns. Sabihin ng lahat, inns. I-N-N-S. Or sa mas madaling termino, mga motel. Kaso sa panahong kasalukuyan, especially dito sa Pilipinas, pag sinabing motel, meron ng negative connotation. Para naiisip natin lahat, para nakakahiyang sabihin na nasa motel ako. Bakit? Kasi ang alam natin pag nasa motel, mga dinadala doon, kalimitan mga prostitutes, which is nakakalungkot. Yan yung negative connotation, bad connotation when we hear the word motel. Pero ang totoong purpose ng mga motel is for a short stay ng mga travelers, ng mga naglalakbay, para meron silang panandaliang lugar, space na pwede nilang tulugan or kung saan pwede silang magpahinga. Kalimitan nakikita din natin itong sign na to madalas pala sa mga companies, establishments, kapag wala nang bakanting trabaho, no job vacancy. Nilalagay nila yon para yung mga aspiring applicants hindi na mag-effort na mag-submit ng resume or pumunta sa kanilang company kasi nakapaskil na no job vacancy. When we say no vacancy, sabihin nga ng lahat, no vacancy. Ibig sabihin, okupado na. Wala nang space para sa bagong darating. At may kinalaman dyan yung tatakbuhin ng ating message for this morning. At yan mismo, yung no vacancy, yung naranasan ng mag-asawang Joseph and Mary, kasama si Jesus Christ sa sinapupunan ni Maria, nung time na yan. Basahin natin yung Book of Luke, chapter 2, verse 7. Tagalog, Mabuting Balita, 2005 edition. Sabi dyan, at kanyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki. So si Maria yan. At ito'y binalot niya ng mga lampin at inihiga sa isang pasabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa tuluyan. Sa God's Word translation in English, she gave birth to her firstborn son. She wrapped him in strips of cloth and laid him in a manger because there wasn't any room for them in the inn. No room for them in an inn.
Yan yung nasa dulo. That means no vacancy. Wala nang lugar, wala nang space para sa pamilyang ito, para sa mag-asawang ito, kasama si Jesus Christ dun sa tiyan ni Maria. Ang title ng ating message for this morning, basahin ng lahat, in 3, 2, 1. No vacancy. Let us pray, let us close our eyes and bow down our heads. Hallelujah. Lord, nagpapasalamat po kami sa iyo sapagkat muli may pagkakataon kami na makapakinig ng iyong mga salita. Taglayin po namin, Panginoon, yung humble heart, teachable heart, upang buong puso po namin tanggapin ang pagtuturo na hatid po ng iyong mga salita sa buhay po ng bawat isa sa amin. Makita mo po na yung puso namin kagaya sa sponge na handang mag-absorb, Panginoon, ng mga pagtuturo, wisdom, kaalaman na nanggagaling po sa iyo, Panginoon. Maalis po sa amin anumang mga I know it already attitude. Wala po itong bahagi sa aming mga buhay. We allow you, we allow the Holy Spirit to teach each and every one of us. As I preach your word, Panginoon, ikaw ang lumagay sa aking unahan upang yung kaluwalhatian mo yung makita at hindi ako, Panginoon. Upang sa ilang maibigay lahat ng papuri, pagsamba, pagluwalhati at pinakamataas na pagpapasalamat. Maraming pong salamat. We give you all the glory, the highest praise. In Jesus' name and all say, Amen. Minsan pa nga nating palakpakan ang ating Panginoon. Praise God. So yan yung pinaka-title po natin for this morning, No Vacancy. Babasahin natin yung isang passage patungkol doon sa the greatest story ever told. Passage sa Bible na nagpapahayag ng kapanganakan ng Panginoong Jesus. Matatagpuan natin dito sa Book of Luke. Although, pwede rin nating mabasa yung account ng birth of Jesus Christ sa Book of Matthew. Pero meron kasing verse dito, yung verse 7 kanina, na yun yung kailangan ko for this message. Kailangan natin para makasunod dito sa message. Luke chapter 2 verse 1, At that time, the Emperor Augustus ordered a census of the Roman Empire. Next verse, this was the first census taken while Quirinius was governor of Syria. Verse 3, all the people went to register in the cities where their ancestors had lived. Verse 4, kayo po ang magbabasa, lahat magbabasa, ready, start! Thank you po. Verse 5, Joseph went there to register with Mary. She had been promised to him in marriage and was pregnant. Verse 6, while they were in Bethlehem, the time came for Mary to have her child. And verse 7, yung finlash ko na rin kanina, she gave birth to her firstborn son. She wrapped him in strips of cloth and laid him in a manger because there wasn't any room for them in the inn. Nung time na yan, para mas malinawan tayo, ano bang nakapangyari dyan sa kapanganakan ng Panginoong Jesus? During that time, dyan sa Luke chapter 2, ang Bethlehem po, ano pong pangalan ng lugar? Bethlehem ay crowded. Maraming tao doon sa Bethlehem nung time na yan. Nung time na, yung sa sitwasyon na binabanggit dyan. Maraming tao sa Bethlehem that time dahil nagbigay ng decree, nagbigay ng utos si Augustus Caesar na lahat ng mga nasasakop ng Roman Empire ay kailangan magpa-register para sa census. At magpapa-register sila kung saan yung ancestral town nila. Kung saan talaga sila tubo, doon dapat sila magpapa-register. Parang sa atin, di ba, pag tayo bumoboto, bumabalik pa tayo sa ating mga pinanggalingang bayan, lupain, or syudad. So si Joseph, dahil siya ay kabilang sa lineage ni David, and si David is from Bethlehem, so doon pumunta si Joseph at si Mary para magpa-register sa census. Kaya nung time na yan, maraming balikbayan mula sa ibang lugar na pumunta sa Bethlehem temporarily. Kasi magpapa-register lang naman sila. And because of that, crowded, loaded lahat ng mga motel. Loaded, crowded lahat, occupied lahat ng mga inns during that time. Kaya naman, itong si Joseph and si Mary, wala silang matuluyan nung time na yon dahil puno nga
yung mga motels. Puno yung mga bahay panuluyan. Possible, maraming pintuan yung kinatok ni Joseph and ni Mary during that time para humanap nung matutuluyan para sila ay makatulog, makapagstay temporarily. Pero ano yung sagot lagi sa kanila every time na sila ay nag-i-inquire for vacancy, for space? Ang sagot sa kanila lagi ng mga innkeepers, ng mga motel keepers ay yung title natin. Ano yung title ulit natin? No vacancy. Yan lagi yung sagot kay Mary at kay Joseph nung mga taong kinatok nila, no vacancy. Wala na pong space para sa inyo dito sa aming lugar. Can you imagine yung hirap na nararamdaman nung mag-asawang ito? At nataon kabuanan pa ni Maria nung nangyari po iyan. Grabe yung hirap niya, nangangatok ka, wala kayong matuluyan, tapos buntis yung asawa mo. Grabe yung hirap na pinagdaanan ng mag-asawang ito. And because of that, dahil wala silang masumpungan, wala silang makita na vacant inn, wala silang matuluyan na kwarto or bahay, wala silang choice, kundi tumuloy sa isang, gamitin ko yung termino para mas maiintindihan natin, kwadra, lugar ng mga hayop, kung saan pinapakain yung mga hayop. Dito lang may space eh. Alam nga naman matulog tayo sa kalye, buntis itong aking asawa. So somehow dito makakakuha tayo ng kahit papano, kahit konting warmth na pakiramdam. Doon sila nagstay sa lugar kung saan kumakain yung mga hayop. And dahil dito, talagang iba yung hirap na pinagdaanan ng mag-asawang ito. Ano bang ibig sabihin ng manger? Ano bang ibig sabihin ng tinutukoy dyan na manger or sa Tagalog ay sabsaban? Ito yung example ng manger. Sabsaban or pasabsaban. Kung padadaliin ko yung termino para mas maintindihan natin, lalo ng mga nakababata, plato ng mga hayop. Kainan ng mga hayop. This is the manger or trough na tinatawag. A long open box or trough for horses or cattle to eat from. Ibig sabihin, nung ipinanganak ang Panginoong Hesus, diyan siya inilagay sa pakainan ng hayop. Kaya nga every Christmas season, di ba, lumalabas si Jose Marichan, tapos naririnig natin yung kanyang kanta. I remember the child. Parang iba-ibang version. In the manger as he sleep. Ayan. So sa ganito pala natulog ang Panginoong Hesus nung siya ay ipinanganak. Napakapalad natin. Tayo, inilagay pa tayo siguro sa magandang place. Pero si Jesus Christ sa ganyan siya inilagay. Minsan nagiging joke sa pamilyang Pilipino kapag bunso, napulot lang daw saan? Alam nyo na yon, sa eat ng kalabaw. Yun yung joke. But this one, this is not a joke. Ito po ay totoong nangyari. Nasa history po, nasa Bible. Ang Panginoong Hesus ipinanganak sa lugar na mabaho. Puro hayop eh. Siyempre, hindi lang yun kainan. May mga dumi rin po ng hayop doon. Possible, malanggam yung lugar na kung saan ipinanganak si Jesus Christ. Malangaw, hindi komportable. Yung lugar kung saan ipinanganak ang ating Panginoong Jesus. So, nasa sinapupunan pa lang siya ni Mary, napakarami niya ng rejections na naranasan. Not just during his earthly ministry, hindi lang nung nagmi-ministry na si Jesus. Nasa tiyan pa lang siya, talagang nire-reject na siya ng mga tao, not just once, not just twice, because I believe maraming pintuan, maraming inns, maraming motels yung kinatok ni Joseph and ni Mary. Pero lahat nag-reject at nagsabi ng no vacancy. So totoo kay Jesus Christ, itong sinasabi sa John chapter 1 verse 11. Sabi diyan, He came to His own creation, yet His own people did not receive Him. Sa other translation, He came unto His own, but His own received Him not. Ang Panginoong Hesus pumarito sa ibabaw ng lupa para sa ating mga tao, sa Kanyang mga nilikha, pero yung mga taong pinuntahan niya, nireject siya, dininay siya, at sinabihan siya ng
we have no vacancy for you in this place. So talagang ang Panginoong Hesus, grabe yung rejection na kanyang naranasan. Yan yung sinabi nila kay Jesus. No vacancy for Jesus. What's the connection? What's the significance of this passage sa buhay po natin bilang Christian? What's the significance of this historical and wonderful event sa buhay po natin bilang Kristiyano? There are times kapag tayo po ay sobrang busy, same with the city of Bethlehem, sobrang busy. There are times kapag crowded po ang ating mga schedules, napakarami nating ginagawa sa trabaho, sa eskwela, talagang loaded, crowded. Same with the city of Bethlehem, crowded during the time na manganganak si Maria. Or kapag maraming mga taong nag-o-occupy ng buhay natin, pamilya, barkada, kaibigan, at kung sino-sino pang mga tao, or di naman kaya patong-patong magkabi-kabilang kasalanan na inaalaw natin sa buhay po natin, nawawalan tayo ng espasyo, nawawalan tayo ng vacancy, nawawalan tayo ng room, nawawalan tayo ng space for the Lord Jesus Christ. And that is very, very sad. Amen. Si Jesus Christ, ang Panginoong Hesus, laging labas sa schedule ng bawat isa sa atin. Dapat ang Panginoong Hesus nasa loob ng schedule natin, pero ang lagi nangyayari si Jesus Christ, laging out of our schedules. Anong example? Kapag ini-invite mo sa gawain, bro, sis, attend ka sa Sunday. Lingkod tayo sa Panginoon, mag-serve tayo kay Jesus. Nakakalungkot na response, and I receive this response many, many times sa mga ini-invite ko. Sige, attend ako kapag hindi busy. A-attend ako sa Sunday kapag wala akong gagawin. Linawin ko po yun, ano? That's indirectly saying na, sige, a-attend ako, magsiserve ako kay Lord, magsiserve ako kay Jesus sa Sunday. Basta, wala akong gagawin. Kasi pag may gagawin ako, mas importante itong gagawin ko. Kaya dapat uunahin ko to kesa dyan, kay Jesus. Nakukuha niyo po, magsabi ng Amen. Masakit po ba? Para po ba tayong pinapalo? Lahat tayo, minsan sa buhay natin, guilty tayo sa bagay na ito. Pero sabi sa Word of God, mapalad tayo pag nakakaramdam tayo na pinapalo tayo ng Panginoon. Kasi pagpapakita na love ka ni Lord. Sabi mo nga sa iyong katabi, kaliwat kanan, mahal ka ni Lord. Praise God. May mga pagkakataon, Sunday. Sabihin mo, ngipit kasi yung family namin. Kailangan kumayod. Kaya yung Sunday, i-overtime ko na lang. Kahit hindi naman mandatory. Pwede namang hindi mag-overtime kapag Sunday. What happened sa Matthew 6:33? Anong sabi doon? Dapat kinakabisa natin yan eh. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Unahin daw natin ang katwiran, kaharian ng Diyos, lahat ng basic necessities natin, lahat ng pangailangan natin, ipoprovide ng Panginoon. Dapat mahigpit yung pagkakahawak natin sa Matthew 6:33. As Christians, si Lord yung magpo-provide ng ating mga pangangailangan. Amen. Hindi na maka-amen ng malakas, no? Ayan. Sa passage na binasa natin, Joseph and Mary were knocking from door to door, inquiring for vacancies. Naghahanap sila ng bakanteng matutuluyan. Sa panahon po natin ngayon, hindi na po si Jose at Maria yung kumakatok sa atin, sa pintuan natin. They cannot do that anymore. Bakit? Wala na sila eh, nasa langit na sila.
At hindi na rin po tayo para kumatok pa din sa kanila through prayer. Kakatok ka kay Mary through prayer? No. That's not biblical. Ang dinadalanginan lang, ang kinakatok lang po natin dapat ay ang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen! Dahil siya lang yung Diyos na nakakarinig po ng prayer po natin. Hindi po si Mary dahil kapwa po natin siya mga tao lang. Kapwa po natin makasalanan. Praise the Lord. Sa panahon po natin ngayon, hindi si Joseph and si Mary yung kumakatok sa ating mga buhay. Ang kumakatok po sa ating mga puso, sa ating mga buhay, ay walang iba. Kilala natin, the King of Kings and the Lord of Lords, ang ating Panginoong Jesus. Sabi sa Revelations chapter 3 verse 20, "Look, I'm standing at the door and," ano pong sabi dyan? "Knocking. If anyone listens to my voice and opens the door, I'll come in and we'll eat together." Ang Panginoong Yesus daw nakatayo sa labas ng pintuan at kumakatok. Kumakatok siya sa puso nung kanyang sinulatan dyan. Ang sinulatan dyan ay Laodicean Church. Mga Kristiyano, mga maayos silang maglingkod dati sa Panginoon, pero nagkaroon ng laban sa kanila si Jesus Christ. Dahil ang mga Laodicean Church, ang mga Christians sa Laodicea, ay naging lukewarm. Sabi ng lahat, lukewarm. Malahininga. Maligamgam. Ibig sabihin, hindi na mainit yung paglilingkod nila sa Panginoon. Anong klaseng paglilingkod meron po tayo kay Lord sa mga araw na ito? Kasabihin ba natin, sakto lang. Lukewarm ang ibig sabihin ng sakto lang. Anong sabi kapag lukewarm? Sabi sa Book of Revelation, isusuka ka ng Panginoon kapag ikaw ay sakto lang yung paglilingkod. Ang gusto ni Lord, laging intense yung paglilingkod natin sa Kanya. Naging lukewarm yung Laodicean Church. Alam niyo kung bakit? Wala na kasi si Jesus Christ sa loob nila. Wala na yung source of power. Wala na yung source of fire. Wala na nagpapaalab nung kanilang paglilingkod, pag-ibig nila. Bakit? Nasa labas na si Lord. Sa Laodicean Church. And many of Christians today, at kung very humble tayo na i-admit na, isa ako dun . Maraming mga Kristiyano sa mga Christian churches and fellowships ngayon, lukewarm ang paglilingkod sa Panginoon. Uma-attend naman sa loob ng church, pero wala nang nararanasan during praise and worship. Dati itong brother na to, itong sister na to, very excited to. Aakyat pa lang sa hagdan ng bayugo, talagang excited na siyang mag-worship kay Lord. Pero ngayon, nasa na yung init ng kapatid na ito? Wala na. Lukewarm na yung paglilingkod niya sa Panginoon. Example lang po yun, wala po akong tinutukoy kung sino man. Pero kung tinatamaan tayo, praise the Lord. Ibig sabihin, humble tayo na tinatanggap. Isa ko dun sa naging lukewarm ang paglilingkod sa Panginoon. Nagpe-praise and worship kay Lord, yung iba talagang kanda-iyak na. Siya wala lang, nakatulala lang. Bakit kasi hindi pino-pour out yung kanyang buong puso sa Panginoon? Kaya dapat during praise and worship, dyan natin pairalin, papagningasin yung apoy sa puso po natin. During praise and worship, huwag kang mahiya sa katabi mo. Huwag kang mahiya na sumigaw ng pagpupuri. Do not be ashamed to shout your hallelujahs unto the Lord. Amen. Sige nga, can we shout hallelujah? Row 1, row 2, row 3. Row 1 first in 3, 2, 1. Mahaba pero mahina. Mas malakas pa dapat. Hallelujah in 3, 2, 1. Very good. Row 2, hallelujah, in 3, 2, 1. Hallelujah! Konti lang to, pero niniwala ko malakas to. Row 3, in 3, 2, 1. Hallelujah! Praise the Lord. Dapat ganyan during praise and worship. Amen?
Yan. Ibibigay natin yung best natin na pagpupuri at pagsamba sa Panginoon every time na may opportunity tayo na makapag-worship kay Lord. And kung magagawa natin yon, anumang pagiging maligamga, malahininga, mapapalitan ng init, mapapalitan ng apoy. Ibig sabihin, pinapasok mo na ulit si Lord sa heart mo. Pinapasok mo na ulit si Lord sa buhay mo. The source of power and the source of fire. Pero kapag nanatili kang lukewarm, it's as if you are saying, I have no vacancy for Jesus. Kagabi, as I was preparing this presentation, this PowerPoint, using Canva, sabi ko, ano kayang magandang font ang ilalagay ko dito sa no vacancy for Jesus? Gusto ko pang horror kasi horror yan no vacancy for Jesus. Nakakatakot yan. Sabi ko, gagamitin ko yung chiller kasi yun yung common na font face for horrifying stuffs. Pag-search ko sa Canva, sabi ko, type ko nga, hell. Tingnan ko kung may hell font. And to my surprise, ang title ng font na yan is Hell Print. Ang font face na yan ay Hell Print. Praise of the Lord. Talagang intentional kong ginamit yung font face na yan para dyan sa nakakatakot na line na no vacancy for Jesus. Kapag wala kang space, wala kang room for Jesus Christ sa buhay mo, I am not sure if your name will be heaven print. Hindi ako sure kung printed ang name mo sa langit pag wala kang room for the Lord Jesus Christ. Lahat ng nasa impyerno ngayon, lahat ng nasa hell ngayon, nung nabubuhay pa sila dito sa lupa, yan ang laging sagot nila sa gawain ng Panginoon. No vacancy for Jesus. I have no time for Jesus. Kaya yun, na hell print sila. At ayaw po natin na mangyari din po yun sa atin. Gusto po ba natin na printed po yung name natin sa impyerno? Magsabi ng amen. Very good. Gising. Praise God. Kala ko may mag-e-amen Gusto po natin yung name natin ay printed sa langit, sa book of life. At alam niyo po, what's funny about many Christians today, we hope for a good and comfortable life while keeping Jesus in the manger. Tayo nag-e-expect na magkaroon ng komportable, maayos, magandang buhay, habang ang Panginoong Yesus nasa manger. What do I mean by that? Nasa labas ng lahat ng plano natin sa buhay. Wala siya sa sistema natin, wala siya sa life natin, wala siya sa lahat ng area ng buhay natin, and you are expecting to have a good and comfortable life. Diba? The audacity. Sabi nga sa social media. Brother Ren, bakit naman yung iba? Wala naman silang Jesus Christ sa buhay nila, di naman sila Christians. Hindi naman sila naglilingkod sa Panginoon, ang ganda ng buhay nila. Are you sure about that? Madaming mayayaman, ano nababalitaan natin? Nagko-commit ng suicide. They have money, ari-arian, may kotse, kilala. Pero bakit sila nag-e-end up sa ganong kalagayan? Kasi walang Jesus Christ sa loob ng buhay nila. So kung yung wealth, money, yung definition natin, kung yun lang yung definition natin ng good and comfortable life, I don't want that good and comfortable life. Wag na lang. Kung yun lang pala yung definition ng good and comfortable life. When we say good and comfortable life with the Lord Jesus Christ, ibig sabihin, isang buhay na sapat lang, pero may kagalakan, may kapayapaan, may security, may kaligtasan na nanggagaling sa Panginoon. Gusto po ba natin noon magsabi ng Amen? Siyempre gusto natin yung bagay na yon. Kaya mga kapatid, mag-reflect tayo sa list na naririto. What occupies your mind? Ano yung umuokupa sa isipan mo sa mga araw na ito? Sabi sa isang quotations na lagi ko nababasa noon, feel or feed your mind
with God's word and you will have no room for Satan's lies. Punuin mo yung isipan mo ng salita ng Diyos at kapag puno na yan, wala nang space si Satan para isiksik yung mga basura na isinisiksik niya sa isipan mo. Ano ba yung mga sinisiksik na negative thoughts ni Satan sa buhay mo? Talunan ka, makasalanan ka, wala ka ng pag-asa, pakamatay ka na. Ganon yung mga negative thoughts na sinisiksik ni Satan. Pero pag yung mind natin ay occupied with the Word of God, with the things of the Lord, wala nang space si Satan para isiksik pa yung mga bagay na yan. Sabi sa isang quotations ng isang man of God, hindi ko na naisama dyan, you cannot control a bird you cannot stop a bird to fly over above your head. Parang ganon, non-verbatim. Hindi mo daw mapipigilan ng isang ibon na magpalipad-lipad sa ibabaw ng ulo mo. But you have the control na hindi siya magpugad sa ulo mo. Ganon din si Satan. Talagang lagi siyang magsisiksik ng negative thoughts sa'yo. But it's up to us kung papapasukin natin yung mga negative thoughts na yun. Pero pag empty yung mind natin, walang lamang word of God, ang laki ng space na pwedeng paglagyan ni Satan ng mga kasinungalingan na pilit niyang isinisiksik sa ating isipan. Nakakasunod, magsabi ng amen. What occupies your heart? Ano yung umuokupa sa puso mo sa mga araw na ito? Gusto niyong malaman kung paano malalaman ano bang nag-o-occupy sa heart ko? Lapit ka sa pinakamatalik mong kaibigan, yung lagi mong kausap. Tanungin mo siya, sis, bro, anong lagi mong naririnig sa bibig ko? Kung ano yung sasagot niya, yon ang laman ng puso mo. Why? Sabi sa Word of God, for out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Or sa madaling English, the mouth speaks what the heart is full of. Kung anong pumupuno, lumalaman sa puso mo, yun yung lalabas at lalabas sa bibig mo. Tanungin mo, yung lagi mong kausap, anong lagi mo naririnig sa akin? Sabihin sa'yo, reklamo. Puro galit. That means, yon ang nag-o-occupy sa puso mo. Sis, anong laging naririnig mo sa akin? Pera, trabaho, payaman. That means yun yung laman ng heart mo. Kasi yun yung laging naririnig sa'yo. Napakasarap na tatanungin mo yung kapatid, anong laging mo narinig sa akin? Busy ka sa gawain ni Lord. Attend tayo sa church. Yun yung lagi ko naririnig sa'yo. Ibig sabihin, si Lord yung nag-occupy sa heart mo. What occupies your time? Lahat tayo, mayaman, mahirap, bata, matanda, pare-pareho tayo, may pagkakapantay-pantay tayo. Pare-pareho tayong may 24 hours a day. Meron po ba ditong may 25 hours a day? Wala. Lahat tayo pare-parehong 24 hours. Ang ibinibigay, ipinapahiram sa atin ni Lord. Uulitin ko para mas ma-highlights. 24 hours ang ipinapahiram sa'yo sa atin ni Lord. Sino po yung nagpahiram ng 24 hours? Si Lord, ang Panginoon. The question is, sa 24 hours na meron ka, may oras ba doon na para sa Kanya na nagpahiram sa'yo nito? Isipin po nating mabuti, o nga, no? Sa 24 hours na meron ako, saan doon sa oras na yun? Saan sa schedule ko si Lord? Saang oras siya naka-occupy? Sana meron. Kasi sa Kanya galing yung oras na meron tayo. Especially every Lord's Day, every Sunday. 6 days, binibigay sa atin ng Panginoon to work. To study, to do your projects, to do your assignments. Sunday, sana, huwag nating ipagdamot sa Diyos na hindi nagdadamot sa bawat isa sa atin. Bigay na natin, i-commit na natin yung Sundays po natin sa ating Panginoon. Make your Sunday vacant only for the Lord Jesus Christ. Kaya po ba? Hindi ko na kayo pag-i-amenin.
kayo po nakakaalam niyan kung kaya niyo mag-amen sa question na yan or hindi. Since 2014, ilang beses ko na rin nabanggit dito, non-negotiable sa akin kapag ang trabaho ay may pasok ng Sunday. Since 2014 na ako ay naging Christian, I see to it kung lilipat man ako ng work, dapat Sunday ang rest day dyan. Pag hindi Sunday, thanks but no thanks. 2014 or 15, umabsent ako isang beses sa work. Paano hindi inayos kasi yung schedule ko nung supervisor ko? Inabsenan ko siya ng Sunday. Pagpasok ko ng Monday, nilapitan ako ng supervisor ko. Sabi niya sa akin habang nasa computer ako, bakit ka absent kahapon? Sabi ko, nag-church po ako. Anong mas mahalaga? Church o trabaho mo? Ngumiti ako, ngiting aso. Church po. As if you were asking me, anong mas mahalaga? Si Lord o yung trabaho ko? Si Lord ang mas mahalaga sa akin. Yung trabaho na meron tayo, blessing po yan galing sa Panginoon. Amen. Pero dapat hindi sa blessing nakatutok yung ating mga mata. Dapat nakatutok yung mga mata natin sa blesser. Doon sa nagbigay ng blessing sa buhay po natin. Dapat yung mga blessings na meron tayo, hindi yan yung ahadlang sa paglilingkod mo sa Panginoon. Dapat yung mga blessings na meron ka, yan pa yung mas magmamotivate sa'yo. Yung blessings na meron ka, yung magiging fuel and drive mo to serve the Lord more and more and more. Amen. Dagdag ko din pero wag nyo itong gagamitin Very straightforward ako dating mag-share sa mga sinesharean ko ng Word of God. Pag may ini-invite ako, attend ka naman sa church kapag Sunday. May mga sumasagot sa akin ng, hindi ako maka-attend, gawa kasi nung anak ko. Diretso kong sinabihan. Huwag nyo itong gagamitin, please. Baka awayin kayo. Sinasabi ko sa kanila, pag may nagsasabi sa akin ng ganun, dati yun ganun, hindi ka maka-attend dahil sa anak mo. Kung kunin na lang ni Lord yung anak mo, a-attend ka na. Kasi ginagamit mong dahilan kaya di ka maka-attend dahil sa anak mo. Kay Lord galing yan, pinahiram lang sa'yo, kunin na lang ni Lord para a-attend ka na. Real talk po yun. Straightforward talk, pero wag niyong gagamitin. Minsan may nagsasabi sa akin, di ako maka-attend, wala kasi magbabantay ng bahay namin. Ganun ba? Kung sunugin kaya ni Lord yung bahay niyo, wala na kayong bahay, a-attend ka na. Kasi wala ka ng bahay na babantay. Iniisip mo, wala bang lock yung bahay nila? Wala bang pintuan yung bahay nila? Or may milyon-milyon ba sa loob ng bahay nila? Hindi ba pag umattend ka sa gawain ng Panginoon, poproteksyonan ng Panginoon yung bahay na iniwanan mo? This is real talk. Pero totoo po. Ano yung mga idinadahilan natin para hindi mag-serve kay Lord? Para sabihan natin si Lord na no vacancy for you. Huwag mong hintayin na tanggalin yan ni Lord sa'yo. Para lang sabihin mo na a-attend na ako pag tinanggal to ni Lord. Hindi. Baka magtampo ka kay Lord kapag tinanggal niya yan sa'yo. Lalo kang hindi a-attend sa gawain ng Panginoon. Lalo kang hindi maglilingkod sa Diyos. What occupies your life, your overall direction and purpose? Nawa ang nag-occupy sa buhay po natin ay ang ating Panginoong Jesus. Kung alam po natin na ganyan pa yung signage natin, spiritual signage natin, sa puso natin, sa isipan natin, no vacancy for Jesus. Nawa, after this service, Sunday service, tanggalin mo na yung signage na yan. Palitan mo na ng no vacancy for Satan. Pag wala ka ng vacancy for Satan, you will have a lot of vacancies for the Lord Jesus Christ. Kasi dalawa lang naman yan. It's either may vacancy ka kay Jesus or may vacancy ka kay Satan. Wala pong in between. Namimili lang po tayo sa dalawang yan.
Pero nawa, yan na yung maging spiritual signage po natin mula po sa araw na ito. No vacancy for Satan. Pwede niyo po bang isigaw yan with conviction at pananampalataya? In 3, 2, 1! Isa pa, iparinig natin sa kanya in 3, 2, 1! No vacancy for Satan. Yan ang tamang signage na dapat nakapaskil sa pintuan ng ating mga puso, sa ating isipan at sa ating mga buhay. No vacancy for Satan. You have no room, Satan, sa buhay ko, sa buhay namin. Yan dapat yung dinideclare natin. Satan, you have no vacancy over my family. You have no room sa loob ng aming tahanan. Get out! I rebuke you in Jesus' mighty name. Dapat ganyan yung declaration po natin bilang Christian. Amen. Here's the challenge sa bawat isa sa atin. Will we keep a no vacancy sign for Jesus? Or will we make room for Him? Sana piliin natin yung we will make room for the Lord Jesus Christ. Nawa laging magkaroon ng permanent space si Jesus Christ sa buhay natin. Pwede namang may ibang mag-occupy sa isipan natin. May ibang mag-occupy sa heart, time, and life natin. But see to it, si Jesus Christ pa rin yung nasa sentro ng lahat ng yun. Meron siyang trono na undisputable. Kasi nakakalungkot kapag meron ng ibang dumating sa buhay natin, may iba nang mag-o-occupy, as if sinasabi natin kay Jesus Christ, andito na siya eh, nakatrono na siya, binigyan mo na siya ng puwang sa buhay mo. Pero pag may dumadating na opportunities, dumadating na tao, Lord, pogi kasi eh. Lord, ang ganda niya kasi eh. Kaya Lord, mag-impake ka muna, alsabalutan ka muna. Leave that space. Siya muna yung ilalagay ko dyan. Sana hindi po maging ganon yung buhay ng bawat isa sa atin. Dapat merong undisputable place, or mas tamang sabihin, undisputable throne ang Panginoong Yesus sa puso mo, sa buhay mo. Simula sa araw na ito. Ang lahat ay makatatayo. Habang minemeditate natin yung message nating napakinggan, kung may kailangan kang sabihin sa Panginoon, sabihin mo through prayer, gamit yung bibig mo. Binigyan ka ni Lord ng bibig to declare good things, to declare your prayer with faith. Use your mouth. Kung need mong makipag-ayos kay Lord, makipag-ayos ka. Kung inaakay ka na lumuhod sa harapan ng Panginoon, do so. Pakababa ka sa Panginoon. Lord, ikaw yung nakakaalam ng buhay ng bawat isa sa amin. Alam mo kung nagpabaya na po kami. Dati Lord, ikaw yung sentro ng puso ko, ikaw yung sentro ng life ko eh. Andito ka eh, nakatrono ka, Panginoon. Pero nung inalaw ko tong ibang mga bagay na mag-occupy sa buhay ko, Lord, nagpasimula akong manlamig. Wala na, Lord, wala na yung init, wala na yung excitement sa paglilingkod ko sa iyo. Dati, Lord, gusto ko nasa unahan ako lagi during praise and worship. Dati, Lord, kinikilabutan ako pag kumakanta sa iyo. Ba't ngayon, Lord, wala na? Pero alam natin yung dahilan. Dahil hindi natin siya pinanatili dun sa kanyang trono, sa ating mga puso. Kaya sa oras na ito, sabihin mo, Lord, pagharian mo ulit yung buhay ko. Gawin mong banal na tahanan ang buhay kong ito. Mag-recommit ka sa Panginoon, Lord. Makikipag-ayos na po ako sa iyo. Meron kang malaking space sa aking buhay, sa aking puso, sa aking isipan, sa oras ko, Panginoon. Magsiset na po talaga ako ng oras, na itong oras na ito, dito po yung oras na magde-date po tayong dalawa.
Magkukwentuhan tayong dalawa, Lord. Sasabihin ko sa'yo lahat ng bigatin ko, lahat ng pinagdadaanan ko. Sa'yo ako magsusumbong, hindi magpo-post sa Facebook, hindi ako magsusumbong sa kung sino-sino. Sa'yo ako magsusumbong, sa'yo ako magko-confide, Panginoon. Dahil alam ko ang kailangan ko is yung yakap na nanggagaling sa'yo, Lord, sa anumang pinagdadaanan ko. Loobin mo, Panginoon, na ang buhay namin ay maging banal mong tahanan. Hallelujah, Jesus. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Lukluk-lukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Hari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Sa oras na ito, the altar is open. Kung gusto mong mag-recommit sa Panginoon, kung gusto mong magpa-pray, kung gusto mong magbigay ng space for Jesus Christ sa buhay mo, lapit po kayo dito sa unahan para maipag-pray po kayo. Buong pusong pagpapakababa, the altar is open. Kahit magsiksikan tayo dito, yun ang gusto ni Lord, crowded. Para sa pangalan niya, para sa Kanya. Hallelujah, Jesus. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makarinig ka at sa'yo ay umisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makarinig ka at sa'yo
Panginoon. Walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailan. Loobin mo. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailan. Loobin mo, sing it, church. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Declare it, loobin mo, Panginoon. Yes, Jesus, manahan ka sa aming mga buhay. Manahan ka sa aming mga puso. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. For the last time, loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Tunay, Panginoon, na napakasarap pag ikaw ay nananahan, Panginoon, sa aming mga buhay. Kagaya po nung ipinahayag namin sa hinarana po namin sa iyo, loobin mo na ang buhay po namin, ang puso namin maging banal mong tahanan. Meron kang malaking space na undisputable. You have a throne, Panginoon, sa puso, sa isipan, sa oras, sa buhay po ng bawat isa sa amin. Lord, maraming salamat sa pagpapala na ibinuhos mo sa buhay po ng bawat isa sa amin. And Lord, we really appreciate it na pinalo mo kami sa araw po na ito. Masarap mapalo kapag ikaw yung papalo. Kasi ibig sabihin nun, mahal na mahal mo ang bawat isa sa amin. Ayaw mo kami mapahamak. Gusto mo, Panginoon, mapabuti yung kalagayan po ng iyong mga anak, ng iyong mga mananampalataya. Kaya naman, Panginoon, iingatan po namin yung words namin pong tinanggap sa araw po na ito. Ito po yung babaunin po namin sa panibagong linggo na harapin po namin, Panginoon. Maging channel of blessing ang bawat isa na naririto, Panginoon. Saan man po kami pumunta, sa tahanan, sa trabaho, sa eskwelahan, Panginoon, kaming lahat ay maging totoong
ilaw ng sanglibutan po na ito dahil meron kaming Jesus Christ na pinatuloy sa aming mga buhay. Lord, maraming pong salamat. We plead the blood of the Lord Jesus Christ to cover each and every one of us, Panginoon. At sa gagawin po namin na pagkakaloob, Panginoon, maraming pong salamat sapagkat isa itong privilege na kami po ay magamit para sa expansion ng iyong kingdom. Marami pang mapaprint na tracts, marami pang maipamigay na tracts sa mga taong nangangailangang makabasa na kay Jesus Christ may kapahingahan, may buhay, may kalakasan, may pag-asa, na si Jesus Christ ay namatay para sa amin. At magagamit ito para maisakatuparan yung next generation church. Kung saan kami, Panginoon, ay mas malayang makakapagpuri at samba sa iyong dakilang pangalan. Lord, maraming pong salamat sapagkat kami ay panalong-panalo. Not because of our skills, hindi dahil sa kung anong meron kami. Panalo kami dahil kay Jesus Christ na champion ng aming mga buhay. Pwede bang lahat ng panalo, minsan pang pumalakpak sa Panginoon? Hallelujah, Jesus. Maraming pong salamat, Panginoon, sa pagkakaloob namin gagawin. Ikaw ang maluwalhati at mataas. Pagpalain mo po lahat ng pinanggalingan ng mga finances po na ito, trabaho, allowances, Panginoon, business. Pagpalain mo po lahat ng pinanggalingan po nito. Maraming pong salamat sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, Panginoon. Patuloy mo kaming pagbuklurin ng iyong dakila at napakalaking pag-ibig saan man kami naroroon, Panginoon. Lagi naming ibabandera ang pangalan ng aming Panginoong Jesus. We give you all the glory, the highest praise, thanksgiving, and the reverence that you deserve. In Jesus' mighty name and all say, Amen. Palakpakan natin